Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Anong ginagawa mo to have a restful sleep? Iyan ang pag-uusapan po natin ngayon dito po sa Rekado. Ako po si Chiki Holman Yulo. Every Saturday we're together 4 o'clock to 5 o'clock. Sleep well and be well. Kasi better sleep month ngayon pong merry month of May. I'd like to invite you to listen to us sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Listen to us via internet through febc.ph and Facebook dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, na mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers, yung mga nasa Italia. Buongiorno, benvenuti a Rekado. Mi dispiace, no capisco ristorante a tutta là. Okay, how are you? How is everybody? The very fashionable people in Rome or Milan, very, very fashionable. Kamusta na po kayo dyan? Benvenuti a Rekado. Ciao, arrivederci. Ciao. Andiamo tutti. Okay. Ang Sabado ngayon, ang pag-uusapan natin ay sleep well, be well. Ito favorite ko, better sleep month. Do you know that a lot of people have difficulty sleeping? Ako hindi. Okay, ako hindi. Thank you, God. Okay. YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Pag pinalagay po nyo yung Recuerdo at Rekado, yung mga dating Sunday shows pa noon, lalabas po yan sa atin. Okay, a rejuvenating Saturday once again. Magkakasama tayo for 1 hour sa kwentuhan at tips. Kamusta na po kayo? How was your week? Mainit pa rin. How was your day? Sana nagpapasalamat ako pag minsan-minsan umuulan ng kating-kating kasi at least nagiginhawahan tayo sa init ng summer. Hopefully, nakakapahinga kayo at nagkakaroon tayo ng konting break during weekends. And speaking of breaks, when was the last time na ikaw ay nagkaroon ng break o nakapagpahinga? Tandaan, rest is very important. Ano nga ba isang paraan para makapag-rest? Ito ay ang pagtulog o pag-sleep. Alam mo, minsan may ibang tao kasi ayaw nilang matulog midday. Yung kung meron ka din lang time po after pananghalian, kunyari mga 2 o'clock, 3 o'clock, gusto mo mag-siesta ng kalahating oras sa sopa. Di naman kinakailangan sa kama pwede. Okay, ano nga ba yung one time, bit ko yung anak ko, si Chia, dala ko yan sa Rockwell. Okay, doon kami sa Makati. Tapos, unang showing, malakas sa aircon, yung mga senior, seniors ng Makati, they can go to the movies every day. Okay, so anyway, eto na, nakita ko sabi nung anak ko, oh my gosh, Mom, why does it smell like white flour and epicacent oil? Sabi ko, I don't know why. Pagbukas nung, Mom, they're all oldie people. Tumatawa ako kasi, Mom, they have their blanket. They had their little teeny-weeny blankets and they're all taking a nap. Kaya tumatawa ako. Kasi nga naman, di sa sine siya natutulog. So if you can have siesta, not necessarily in the bed, but not on your bed,
But you can in the sofa, in the upuan, may rocking chair ka dyan. Bakit ang hindi? Bakit tulog ka sa kapitbahay mo ng siesta, may kaibigan ka? After nyo mag-chismisan, mag-siesta for half an hour, alam mo yung rejuvenation na yan. It's to teeny-weeny cat naps that helps, ha? Okay. Now, magkakasama tayo, 1 hour na kwentuhan. And, yung speaking of break, resting is very important. Ano nga ba ang isa sa mga paraan sa pag-rest? Kaya na nga ba ang pagtulog, yan ang pag-uusapan natin sa Better Sleep Month. Ano ang ginagawa mo to have a restful sleep? Don't forget to greet us dito po sa ongoing live stream sa Facebook. Just wow, love, and share. Okay, I'd like to say hi to our listeners. Buena Fe, Aquino Rio Florido, mapagpalang araw, Tita Chicky. Kamusta na, Buena Fe? And yes, thank you for your texts to me. And yes, love kita. Ay, at saka yung pong mga high school class sa Merinol ng 1968. Tapos yung may 1969, 68 din sa UP, UPLM, tapos UPLM 69 at 1975 UP High School. Kamusta po kayong lahat? Okay. Anong ginagawa mo to have a restful sleep? Hello there. Pag-uusapan natin na Nora Cancela, Novi Panganiban Loresco, hi Miss Chicky, kompleto, Chicky Holmanyulo, Mary Beth Marshall Bacolod, hi Mary Beth. Magkadto ako dira sa April at saka sa May at saka sa June. Oh, tuhog na. Iba-iba yon. Okay. Mila Del Rosario, hi from Marikina. Edith Belen, hi Edith, kamusta ka na? Si Crisanta Rivera, nakikinig sa radio. Joel Umbal, looking forward to Ricardo every Saturday. Joel, mag-take ka ng notes, ha? Crisanta Rivera, hi. Pedro and Yoli Ferrer from San Pedro, Laguna. God bless you and listening. Happy listening to Christy and Art Bailey from Pennsylvania, USA. And from Absidy Ferrer, familia niya po yun. Okay. Kawikaan ngayon araw ay galing sa Matthew 11:28. Lumipat kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng iyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapaginkahawahan. Alam mo, I love this. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Alam po nyo, sa puntong pong ito, nais po namin pasalamatan ang mga kaagapay, ang mga lahat po kayo na tumutulong at mga kapartners namin sa ministry sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon, ang inyo pong suporta, going 76 years na po, ang naibabahagi po ng tamang balita at mabuting balita ni Kristo. At sa mga nais naman pong maging partners namin, makabahagi sa ministry ito, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa iba pong detalya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang birthday trivia. Kasi merry month of May. Happy birthday to you. May 4, 1954. Isinilang ang Filipino musician, composer, and conductor regarded as one of the pillars and icons ng OPM, original Filipino music, Ryan Cayabyab. Also known na kaming mga kasama niya sa UP elementary and high school. Well, ilang years ba? Nung ako bigla ako nag-isip, grade 3 ba ako nun? Si Ryan ay grade 6 na nun. Grade 2 ata ako. Pero alam po nyo, ano nga ba yung regalo na dun eh? Meron silang little
meron silang portable na phonograph na na yun ang dinodonate niya noon sa kanilang sa music, no, sa school. So pero pag may sumigaw daw sa kanyang sip, hindi Ryan, ibig sabihin pag sip kaskwela niya sa UP yan, okay? O kasama niya doon. Siya ay nakikilala po bilang isang national artist for the Philippines sa music noong 2018. Happy birthday, Ryan! Ngayon naman, May 4, 1993. Kilala po si Joyce Pring Trevino bilang isang Filipina television personality. You know, she's a podcast host, keynote speaker at World Vision Ambassador na naka-base sa Manila, Philippines. Nagsimula siya bilang host, bilang video jockey matapos nanalo ng Mix VJ Search noong 2011. Joyce Pring Trevino. Happy birthday! May 11, 1978. Maligayang kaarawan sa Filipino actress and film producer. Napakagaling na actress, Judy Ann Santos, at magaling na magluto. Kilala siya as film and television dito na actress sa film and television dito sa Pilipinas mula po nung early 1990s. Nakatanggap na siya ng various accolades, kabilang na ang Cairo International Film Festival Award, a Gawad Urian, 2 Luna Awards, 2 Metro Manila Film Festival Awards, and 3 FAMAS Awards. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Mga tips ni Tita Chiki. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Welcome to Rekado. Kamusta na po kayo? Kayo po ba'y nakakatulog ng maigi? Nakaka-rest po kayo? Kasi ang pag-uusapan natin, sleep well, be well. Text us sa DZAS space message and send to 0916-296-6620. Sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio. Ano ang ginagawa mo to have a restful sleep? Sabi ni Pearl, iniiwasan ko masyadong paggamit ng phone before ako matulog. Alam mo, totoo, kung titigilan mo na yan ng 7 o'clock, okay ka na. Krisha, hindi ako umiinom ng drinks na may caffeine. Yeah, after 4, wag na. Angelica, I do relaxing activities bago po ako matulog, bago po ako mag-shower. Very good. Arvika, mahilig akong uminom ng lavender and chamomile tea. Ay, ako rin. Okay, very good. Ay, alam mo, Arvika, itry mo, meron kang pag nagpunta ka sa mga garage sale, may magandang tasa. Kahit na isa lang ang bili mo, isang tasa, isang platito. Yung pinaka-cute na mahahanap mo. Minsan may mga kamag-anak ang sobra-sobra ang tasa. Pumili ka na ng cute. Sabihin mo, bili mo na yung isa. Pag sabihin, di sa'yo na. They take, thank you. Alam mo, with that, marami kang magagawa. Okay. Now, I will be giving you and sharing you with tips that I have gathered around. Tapos mamaya, bibigay din ako ng anong ginagawa ko. You know, but there are certain days, I have to tell you, sometimes it's very difficult to get a good night's sleep. Kasi umaandar pa yung brain mo, hindi mag-stop. Alam mo, hindi mag-shut off. So I'll also share with you what I do, okay? Ito pong tips na ito ay galing sa mayoclinic.org. Okay, kaagapay, eto na. How to get a good night's sleep para makatulog tayo at magkaroon ng maganda at maayos na tulog sa gabi. Number 1, stick to a sleep schedule. Ay, kanyan ako. Ang recommended na amount na tulog para sa healthy adult ay at least 7 hours. Matulog at bumangon ng same time every day. You know, if ipepeg mo, kunyari at 9:30 o 10 o'clock ang tulog mo, i-alarm mo
30 minutes before na matutulog ka na para alam nung katawan mo pag nyari i-alarm mo 9:30 kasi may Bible study pa kayo hanggang 9:30. Hindi 9:30 tapos mag-alarm ka 9:30 tapos i-alarm mo na at 10. Ibig sabihin naka-shower ka na, nakalahat, nakaganito na, naimpis mo na lahat yung nasa kusina na nahugasan na yung para pag wake up mo wonderful lang yung kusina. Tapos alam mo nagigising ka at kunyari 6 o'clock. I-time mo na yung katawan mo. Tapos isa pa at 7 o'clock. Ako 2 nilalagay ko Alam mong kailangan ba kayo maglakad ng 6 o'clock o 7, magwo-walking ka na. Kasi nasa stage po ako ngayon ng buhay ko sa season ng life ko na wala na akong binibihisan at gine-get ready to go to school na anak, okay? Nasa anak ko ng responsibility yung sa kanyang son, sa apo ko. Pero yung ako, hindi na apo ako ganon. So, pwede akong mag-walking time if I want it early o gusto ko yung mga kasabay ko yung kasama ko a certain time, okay? So, good yun. Bumuelo ka din. Pag masyadong mainit sa umaga, sa hapon ka na mag-walking, alright? But you have to know na pag gantong oras mabangon ka na para mas marami kang ma-accomplish sa isang araw, okay? Ang pagiging consistent ay nakakatulong sa body sleep and wake up cycle. Number 2, pay attention to what you eat and drink. Kasi naman, yung iba po, kumakain na pagkabonggang-bongga sa gabi, tapos hindi po natutunawan. Lalo na yung iba po na halimbawa, wala ng gallbladder, may sakit ng kung ano-ano, ay alam mo naman pala na hindi magdadigest yung food mo. Huwag ka mag-steak sa hapon ng hating gabi. Huwag kang kumain ng ang tagal ma-digest ng beef sa katawan mo. So, if you want to eat that, edi aga-agahan mo na yung kain mo. Alright? Pay attention, huwag matulog ng gutom. Iwasan ang mabigat na malalaking pagkain sa loob ng anong oras. Alam mo, para makatulog ka, gusto mo mag-crackers ka, okay lang. Kasi ako po, ang huling kain ko, 4-5 o'clock ng hapon, yun na. Kung alam kong maghahapunan ako at I will be meeting some family or friends at a certain time for dinner, nagre-request ako, aga-agahan na natin ang dinner kasi matatanda na tayo lahat, no? Ngayon, pag hindi, sige, kakain ako pero sisiguraduhin ko na-swallow ko na lahat yan by 7 o'clock. Pag masyado ng late, ngingiti lang ako at saka magsusup, okay? Nandun pa rin ako sa conversation pero hindi ko po pipilitin at papagurin yung katawan ko na ako ay nakikisama na wala doon. Magsusup ako, okay lang, pero hindi po ako magpapakanda busog-busog, okay? Pero nagde-dessert ako, okay. Number 3, create a restful environment. Oh, this is very important. I have to tell you, my daughter-in-love, si Alexandra, so good at this. Sabi nga nila, panatilihing malamig, madilim at tahimik ang iyong silid. Pag matutulog ka na, somehow i-darken mo na lahat or mag-eye mask ka. Meron kasi nagtitibi yung asawa, ayaw pa matulog, nagko-computer pa, mag-eye mask ka na kung ganon. Gusto mo mag-earplugs ka na. Ang exposure sa liwanag sa gabi ay maaaring maka-affect ng iyong pagtulog. Iwasan ang matagal na paggagamit ng light-emitting screen o devices bago ang oras sa pagtulog. Gumamit ng shade, earplug o iba't iba pang device para dumilim yung tingin mo o yung silid mo. Ang paggagawa ng nakaka-relax na aktibidad bago oras matulog, pag-quickie shower, warm water, ay maaaring makatulog para magkaroon ng maayos na pagtulog. O wala kang warm water, okay lang. Magtabo-tabo ka dyan, okay lang. Basta mabasa ang katawan mo at cooler ka. Wear something loose. Wag body fit, okay?
wear something loose, mas makakatulog ka better. Ay, yung restful environment, gusto mo yung meron kang diffuser na umiikot-ikot yung tubig, tapos wag kang dila ha, umiikot-ikot po ang tubig, pagkataksi baka ka makatulog. Tapos nag-o-off mag-isa yon, lalagyan mo ng bergamot o lavender o mint na oil, pagkatapos baka yung scent ng room, marerelax ka na. Eucalyptus, yun, mint, lavender, kakalma ka na, para kang nasa spa. Ako, isa lang unang ko sa sa akin pong neck kasi para hindi sumakit ang head ko. Tapos, nakastretch yung body ko. Tapos, bibilang ako ng Chiki, tuwatawa yung husband ko, Chiki, you're going to sleep now. You've had a long day and now you will rest and think of the Lord, how He has blessed you today and all the beautiful thoughts. Tas bibilang ako 5, 4, 3, 2, 1. Sara na yung bibig, yung sara na yung ko, niloloko ko, binabola ko nga sarili ko. Alam po niyo, tulog ako. Try mo. Na-share ko na to before, baka mag-work sa'yo ha. Okay, sana mag-work sa'yo. Now. Number 4. Pero mahalaga po yung restful environment. Pwede ka din magtugtog ng mahina lang ng Christian songs na favorite mo. Kung ayaw mo nun, makinig ka ng mga Thai music, yung mga spa music, yung ting, 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 yung ganon. Makaka-relax ka na. Okay. Kung maingay ang asawa mo sa tabi mo at siya ay nagtatrabaho pa, nagsosnore or whatever, mag-earphone ka nung iyong ting 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 calming music. Number 4. Or lumipat ka sa sopa o ibang kwarto. Number 4, limit daytime naps. Sabi nung iba kasi, ang pag-iidlip na hindi hihigit sa 1 oras, good. Pero iwasan pag napa 2 hours yung tulog mo, naku, hindi ka na daw makakatulog sa gabi. Ako naman, ang theory ko, minsan, any kind of sleep is good, ki midday yan, ki hindi. At kung hindi ako makatulog nung gusto kong 9:30 na oras, hindi maghintay ako ng another hour, tapos bibilangan ko uli yung sarili ko na Chiki, matutulog na, kailangan mag-rest ng katawan. You know, pag sinabi mo sa brain mo yan, hopefully makinig ang brain mo, makakatulog ka na. Sabi ng iba, include physical activity in your daily routine. Yes, mag-walking ka na. Kung wala kang time mag-exercise or hindi sa'yo yun, yung walking makakatulong Ang regular physical activities ay makaka-help sa pagtulog. Pero iwasan po ang magiging active masyado kapag malapit na yung oras ng pagtulog. Abay, kung kailan 8 o'clock, doon ka magzuzumba, aga-agahan mo. Kasi hindi ka na makakatulog kasi up na yung energy mo. Okay? Tandaan yan. Number 6, manage your worries. I-manage ang worries at stress. Mag-start sa pag-aayos, pagtatakda ng priorities sa isang araw at pag-delegate ng mga gagawin sa kung sino. Meron kang assistant, kasambahay, sekretarya na makakatulong sa'yo. Yung sa palagay mo kaya niya, bigay mo na sa kanya. Para doon ka sa mas mahirap na stuff, take note of these tips. And if I were you, write things para, look, kung bata ka at natatandaan mo po lahat, very good. God bless you. At God bless you more kung pareho ka namin na ang mga edad a certain age na sinusulat ko lahat kasi po makakalimutan ko. Yung daily to do, magsulat ka ng 1 to 10, pero yung 1, 2, 3 ko, yung dapat talaga magawa ko no matter what. Kung ma-accomplish ko yung 3 yun, okay na ako. Hindi ko naman kailangan matapos yung 10. Next page, isusulat ko uli yung 1 to 10, tapos yung hindi ko pa nagagawang yung nakandun sa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Basta yung pong pinaka-priority. Alam mo po, pag sinulat mo yan,
hindi ka na masistress, hindi mapapagod yung brain mo, kaiisip na naku, baka may nakalimutan ako. Kasi ako yon, kung hindi ko isulat yan, puro akong nakalimutan ko ng tawagan uli si ganon. Kaya isinusulat ko po. Meron pa akong sticky note sa aking sa light switch. Sa ibabaw ng light switch, may sticky note ako para hindi ko makalimutan. Like, sa harap ng pintuan mismo paglalabas ako ng bahay, did you bring your cellphone, your ganito, your, kung ano ba, may bag akong binibitbit na kasama ko sa kotse pag gano'n. At saka your water, nakakatulong po yan sa atin po. Okay? Ngayon, yung iba, natatandaan nila lahat. Ako noon ganun, pero ina-accept ko na para hindi ako ma-stress. Nakikita ko na sa harap ng mata ko. Visual ako dapat nakikita ko kung ano yun. Okay? I hope in one way or the other nakatulong yan ha. At this point, eto na. We will be right back with Stories for the Heart right after this. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Kaagapay, a new story, nakapupulutan natin ng inspirasyon at tampok natin today sa Stories for the Heart. Isang good Samaritan ang nag-extend ng kindness sa pamamagitan ng pagiging honest na kapwa. Ibinalik ng matapat na tricycle driver na si Glenn Carillo ang nagtagpuan wallet sa kalsada. Alam mo, marami ata ngayon na naiiwan nabagsak siguro sa dami ng hawak-hawak at iniisip na bagsak ang wallet. Alam mo, ang dami natin tricycle drivers na binibigay nila, very honest. Nagmamasada sa kanyang pasaherong tricycle si Ginoong Glenn Carillo nang napansin niya yung wallet sa daan. Agad niya itong dinala sa tanggapan ng PNP Kalibo. Kalibo, siguro yung mga papuntang Boracay. Nasa 32,000 pesos ang lamang pera ng wallet. Pero hindi ito pinag-interesan ni Carillo. Labis na labis po ang pasasalamat ng may-ari nito na si Ginoong Deo Dadivas. Ano kaya siya ni Pops Dadivas, okay? Deo Dadivas dahil ang perang ito ay inilalaan na pangpa-opera niya, okay? Sabi nga po ng quotation ni Mr. William Shakespeare, no legacy is so rich as honesty. Alam po ninyo, pag yan ang ibinigay ng magulang nyo sa inyo, yung pong pagiging matapat at honest. Walang pinakamahalaga kung hindi yun. Ini-emphasize nito ang true value at important ng honesty. Dahil kapag ang tao ay tapat, and he or she is living a life guided by honesty and by the Lord, hindi lang ito ang makakatulong sa kanya, makakatulong din ito sa mga tao sa paligid niya na nakikita siya, and we leave a lasting impression at ang legacy sinasabi. Alam po ninyo yung matapat na tao yung tatay mo. Nakita ko yan, lahat kami kumukuha ng kung paano pagkakakitahan sa ganon. Papa mo, honest yan. Hindi siya gumagawa ng hindi tama. Yan ang nakuha ko na sinabi sa akin ng isang somebody na one of the big wigs na negosyante na Kastila na sinabi sa akin yan. Your father, Charlie Holman of the Manila Hotel, senior, sabi niya, he's a good man. He's a good man, Chiki. And you keep that in your heart. Nung sinabi yun sa akin, alam mo, hindi ako nakahinga. Para bang, ay wow. He's a good man. He's an honest man. Alam mo, iba yung sinasabi, ay, ang yaman-yaman ng tata mo, hindi eh. Pero pag sinabi, he's a good man, he's an honest man, ang laki pala nung legacy na yun na iniwan ng tatay ko. So, alam mo, itong sa ating Stories for the Heart,
what a good reminder and example na ginawa ni Glenn, Mr. Glenn Carillo, na kahit sa kabila ng challenges, pagsubok sa buhay, sa paghahanap buhay, pinili niyang i-extend ang kabutihan niya through katapatan. Imagine, pang opera pala yun ni Mr. Deo Dadivas. Maraming salamat po sa mabuhay po kayo, Mr. Glenn Carillo. Ipinipray ko, sama po kayo sa prayer ko every night na biyayaan po kayo ng Panginoon more ng wonderful health at saka more blessings to come. Minsan kasi hindi natin nakikita ang blessings natin. Sana po makita nyo kung gaano kayo at maramdaman nyo kung paano kayo mahal ng Panginoon. At yan po ang ating stories for the heart. Ang topic natin ay Sleep Well, Be Well. Ako po si Chicky Hall Maniulo. Text us sa DZAS, space, message, and send to 0916-296-6620. Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Ang question for the day, ano ang ginagawa mo to have a restful sleep? Sabi ni Nancy. Tita Chicky, I spend time reading, especially the Bible, during my devotion para mas relax ang mind ko bago makatulog. Sabi ni Charis May, bago ako matulog, I make sure na comfortable ang bed ko. Maayos ang kwarto ko at naniniwala akong kapag maayos ang surroundings mo, maayos din ang tulog mo. Totoo, alam mo kung marami ka nakapile na papers at mga, mga anik-anik there, hindi ka believe me, hindi ka makakatulog. Na-try ko na yan. Dapat clear ang iyong side table, ha? Nakaayos. Alam mo, i-try mo, kumuha ka ng trays, ikoral mo yung gamit mo. Papeles dito, nakakoral. Nakakahon dito. Para hindi siya yung maraming ang gulo-gulo. Try mo, kasi tinatry ko yan. Maayos ang tulog mo pag maayos ang surroundings mo. Yung mga basura na itatapon na labas mo na, wag na dun, labas mo na sa labas. Okay? I hope Kelly, inaawasan daw niya ang mag-binge watching ng K-drama. I limit myself to 2 episodes per day para hindi ako nagpupuyat masyado. Kelly, alam mo nung lockdown, ginawa ko yung nag-binge watching. Tinapos ko yung unang-una kong K-drama na si Crash Landing on You. Akala po kasi ng asawa ko noon, action war movie kasi Crash Landing. Yun lang narinig niya, hindi niya nabasa yung on you, okay? So yun, mamaya lumabas na kangiti. Sabi ko, ba't ka naka-smile? Sabi niya, you have to watch this. Sabi ko, I don't want more movies. Sabi ko, I want action that they kill each other or a love story. Pero ayoko ng war, nahihirapan akong panuurin. Sagot niya, no. It's this Korean thing. I think you will like it. It's a love story. So, inayos niya yung kwarto, inayos niya yung uupuan ko, inayos niya nakataas yung paa ko, inayos niya sinwing yung TV sa ganyan para komportable ako. Tapos binigyan po niya ako ng tea, hot tea. Tapos sabi niya, okay, so you watch, you enjoy it. Aba mamaya, eto na asawa ko. Hindi ako bumababa. So, I'm watching my movie. Alam mo, eto na, umaakit po yung asawa ko. Tumatawa siya kasi nilagyan na niya ako ng may ginawa akong pasta earlier that day. So, nilagyan na niya ako ng pasta doon with the sauce. Ginawa niya ako doon, may little bread para daw dyan ako. Mamaya, kinuha niya yon. Mamaya, siguro 3 hours later, eto na siya. May daladalang tuna sandwich sa akin. Tapos, maka a few hours naman. Alam mo, natapos ko ata yun ng 2 days ba o 3 days natapos ko yun. Pero talaga po, tumatawa ako dahil nagtatawa na kami doon asawa ko. Inaakitan niya ako ng pagkain, ng cracker, ng mais, gano'n. Ayan, para daw happy ako doon sa aking quiet time. And that is one of his love languages that I treasure to this day. Okay, eto na ako. Sa tips part 2 ni Tita Chicky. Recado
makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso, rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Question and answer with Tita Chiki. Kaagapay, one of my favorite parts dito sa show. Itong questions nyo kasi po, sasagutin ko yon. Ang nakakatuwa, some of these, bibigyan kita ng tips na, na alam ko, sinasabi ng everybody, pero ang gusto ko, yung binibigay ko yung sarili kong opinion as your tita, kung ano ang magagawa ninyo. Okay. Yung iba po, ayaw nila sabihin ang pangalan nila, so tinatago namin. Yung iba naman, tell my name, Tita Chiki, it's alright. Ito, itinatago natin sa pangalang Mika. Hi Tita Chiki, ano po bang magandang isama sa diet ko for better sleep? Mika, try mo ito kasi ginagawa ko din to. Bumili ka ng chamomile tea. Wag ibang tea, chamomile. It has such soothing qualities na pag ikaw ay hectic day, toxic day, pagod day, pag uminom ka ng chamomile tea, whether mainit, minsan kung ayaw mo ng mainit muna ilagay mo sa kalahating baso. Tapos lagyan mo ng tap water, yung mas malamig na tubig. Gusto mo lagyan ng ice, lagyan ng ice, lagyan ng konting mint at straw. Relaxed ka na nun. Nakakatulog ka. Walnuts or almonds, nguyain mo yun, nakaka-relax. Kiwi fruit from Australia, meron din from China. Banana, kumain ka ng isang saging at saka 1 glass of warm milk. Huwag malamig na milk, yung mainit-init ng konti. Either i-microwave mo ng konti or init-initi mo ng konti sa lutuan. Fatty fish may help improve sleep because they're a good source of vitamin D or omega-3 fatty acids. Or uminom ka ng omega-3 ng vitamin D na may omega-3 na tableta. Okay? Fatty fish. Okay. Iwasan ang caffeine. Lalo na after 4 o'clock, huwag ka na magkape. Hindi ka makakatulog. Ngayon, may iba naman na tao, no, Chiki. Alam po ninyo, naisip ko bigla. Nung ako nag-aaral sa New York, magkakape yung auntie ko ng 10 o'clock. Makikikape din ako. Ano ba? Mga 9:30 ata. Makikikape din ako 9:30, 10 o'clock. Tapos, tutulog na kami. Nakakatulog naman ako. Pero sa changing seasons ng buhay mo, minsan iba na. Okay? So, mag-ano ka, secret agent ka, alamin mo kung nasaan ka, kung nakakatulog ka, o kalimutan mo na by 4 o'clock hindi ka na nagkakape. Okay? Ito naman po, next question. Itatago natin sa pangalan Dory. Uy, Mika, I hope in one way or the other nakatulong ako, ha? Okay. Hi, Miss Dory. Blessed Saturday sa Tita Chiki. Thank you po for your program and your helpful tips. Para sa katanungan ko po, may iba pa bang way na makakatulog sa taong burnt out? Yung talagang pagod ka na sa trabaho na, sukdulan na, hindi mo na. I've seen that. Some people have had that. Ako din ata nun. Hindi ko lang alam tawaging burnout. Basta sinabi ko lang pagod ako. Okay? Iwasan ang sleep deprivation dahil nakaka-affect ito sa productivity. Magkaroon ka din ng sapat na tulog at quality sleep. Alam mo, talk ka sa doctor, call mo. Ako kasi may allergy pill akong isa na nakakatulog ako. Minsan, pag inuubo-ubo ako or yung feeling ko mag-allergy ako, iniinom ko na yon. Nakaka-help yun pagtulog sa akin. May iba naman kumukuha ng melatonin para makatulog sa kanila. Or mag-ask ka ng iyong family doctor kung anong matitake mong herbal na medication. O gawin mo yung mga kinabi ko kaninang glass ka ng warm milk. Kung ayaw mo ng warm milk, hindi ka umiinom ng gatas, chamomile tea would be good, no?
Gumawa ka ng warm na warm na Milo, warm na Ovaltine, yung mga warm drinks, makakatulong din sa'yo yun. May iba pag binigyan na siya ng warm hot chocolate drink, alam niya matutulog na siya. Lagyan mo ng marshmallow sa ibabaw para mas nakangiti ka. Huwag mong gawing so medicinal, okay? Lagyan mo ng marshmallow, matutuwa, happy ka. Burnout, i-assess mo. Bakit ka nabe-burnout? Sobra-sobra ba yung nakalagay sa plato mong trabaho na minsan nakalimutan mong asikasuhin ang sarili mo or minsan nakalimutan mo nagsabihin, hindi ko kaya po lahat yan. Yung aaminin mo na hindi ko kaya, I have too much on my plate. I cannot take that other duty of being the chairman of this whatever. O hindi ko magagawa, hindi na ako makakachuto ng isa pang bata kasi 8 na yung chinututor ko. Ganon. Okay? Sana makatulong yan pero kailangan ka makasleep Pag nakakatulog ka, mas bata itsura mo, tandaan mo, hindi ka itsurang old or older or exhausted with life. Try to sleep, try to drink lots of water. Number 3, tatago po natin sa pangalan Jenny. Jenny May. Hello po. Napapansin ko po na nagiging forgetful at makakalimutin na ako. Ay, ano po ba ang pwede kong gawin? Naku. Jenny May, magpahinga ka. Magkaroon ka ng sapat na pahinga para ma-retain mo sa isip mo ang pinag-aralan mo ng buong maghapon. Gumawa ka at mag-plan ka ng tasks. Gumawa ka ng to-do list. Gumawa ka ng memory tools gaya ng nakalimutan ko, memory tools pala ang tawag doon. Calendar. Yung 1-month calendar, gumawa ka nun. Tapos meron kang weekly o yung daily na 3 kailangan mo ma-achieve. Gawin ang mga activities na makakatulong sa mind at body. Mag-crossword puzzle ka. Ako, favorite ko yun Sana at mayroon ka naman kayong natutunan dito. Kasi makakatulong yan iyo. Look, Jenny May, kung hindi ko isunusulat ngayon ang gagawin ko for the day, makakalimutan ko. Make sure isulat mo para hindi ma-stress yung isip mo. Alam mo yung nag-iisip kang, ano pa ba'y nakalimutan ko? Maluloka ka. At saka kunyari, lumabas ka. Alam mo, kukunin mo yung notebook mo. Tapos nakipag-usap ka, inayos mo yung lalagyan ng water ng aso mo. Pagtayo mo, bakit ka nga ba nasa kusina? Saan ka papunta? Alam mo ako, ang ginagawa ko, na tumatawa ako kasi sinabi yun ng kaibigan ko Sabi niya, sabi mo, bumalik ka uli kung saan ka galing. Tapos sabihin mo, notebook. Red lipstick, red lipstick. Niya, sige, pag nakarating ka na doon sa pupuntahan mo sa kabilang kanto ng bahay mo, then ma-realize mo, yung notebook pala at saka red lipstick. Kasi sinasabi mo verbally, naririnig mo. Hindi yung naisip mo lang. Alam mo, it helps. I-try mo. Okay, Jenny May? Kung sa school naman, kunyari nag-aaral ka pa, try mo ito yung ginawa ko na trick. Tutulog ako ng 9-10 o'clock. Mag-a-alarm ako ng alas 4 o alas 3. Mag-alarm ka na yung naririnig mo yung alarm, nababangon ka kasi malayo yung alarm clock na hindi siya titigil. 3 alarm clock ang iharap mo dyan sa'yo. 4 o'clock, nakatulog ka na mulang alas 10. Kasi minsan pagod na yung brain mo. Cannot compute na. From 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. At least nakatulog ka ng 6 hours. Tapos, fresh na fresh. Meron kang kunyari, may peppermint tea ka. Kung gusto mo kape, sige, uminom ka na. Alam mo, lahat ng inire-review mo at 4 o'clock, pasok sa brain mo. I'm telling you, whatever you're reviewing and reading at 4 o'clock to 5 o'clock, na kailangan ka nang bumangon to go to school, pasok yan sa brain mo kasi makareview ka na ng 1.5 hour, fresh yung mind mo, rested, you're good to go. Tapos you're gonna be fine. Let me know what happens. You're gonna be good to go. Tapos okay na lahat yan. Will you go back to sleep? Siguro. Matulog ka, mainiglig pa sa bus.
o sa FX o whatever. Sabihin mo sa katabi mo, gisingin ka kung nasaan man siya. O pag nadoon na tayo, kunyari sa top avenue, sabihin mo naman sa akin, nudge mo lang ako para magising ako. Or kung bago ka bababa, gisingin mo naman ako. Ganun lang. Makisuyo ka lang. Kaya mo yan. Sana, feel free to send your questions. Tanungin nyo, sasagutin ko. Okay? Sa next episode. At this time po, please allow me to pray for you because sa akin po, napakalaking pribilehyo para sa akin na pagdasal po kayo. Our Heavenly Father, maraming salamat sa katapatan mo, Panginoon, for your faithfulness, for your love, for all that you are. Thank you so much for the blessings that you give us, for the protection for each and every member of the family. Thank you for your great love and care, for your mercy, your grace, for always being with us and never leaving us. Thank you for the blessings that you have bestowed upon our lives. Sometimes we don't see them, Lord, because we're so busy with things. But thank you for being there. Thank you for your guidance and protection sa aming pamilya at sa mga mahal namin sa buhay, sa pag-provide niyo po ng kwarta para mabili yung mga kailangan po namin, Panginoon, para pagtulong sa amin pag-isip ng bagong mga negosyo this week. Thank you, Lord. Sa amin po mga humaharap sa pagsubok, maraming salamat na may nagregalo sa amin ng pagkain, ng little things, sa aming challenges sa buhay. We ask for your strength sa mga bagay na kakaharapin namin this week. Kasi Panginoon, ang aming pong pagtitiwala ay napakalaki sa inyo. We love you and we glorify you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Ay, dyan na po nagtatapos ang ating show this Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock ang Rekado. Sana po nasiyahan kayo at may nakukuha kayong tips. Inaanyayahan po namin kayo next week again, 4 o'clock to 5 o'clock. At maraming salamat sa aming production technicians, Nathaniel Nate Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, Jonathan Reyes, our RTV team, Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Kalayag, and Raymond Paner. To our writer for this week, syempre, Miss Absidy Ferrer. Hi, Absidy. Thank you rin po sa ating station manager, Miss Joe Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado, dito lang po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Hello, Grace Estabilio, and your very good-looking fiancé. Ay, husband na pala. Sus, kagwapo-gwapo. Okay, ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado, dito po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Blessings and wonderful blessings to all of you. Lord, sana po instead of counting what we do not have, we count what we have. And sana we learn to celebrate life every day. And you know what? You will realize how wonderful God has been in your life. Have a great week ahead of you. Bye-bye. Ciao, ciao. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.